Hi guys! Ngayong araw ay gagawa tayo ng kutsinta for the first time. At bago ko nga ito umpisahan ay paulit-ulit ko nga pinapanood yung video ni Pinoy Cooking Recipes by Janet. Alam nyo ba ay talagang malambot at super sarap na kutsinta? Try my recipe. Sa isang lalagyan ay maglagay tayo dyan ng half cup all-purpose flour and half cup of tapioca starch. Pati na rin 3/4 cups ng brown sugar and 1 1/4 cups ng warm water. Halu-haluin lang natin ito ng mabuti hanggang sa mawala yung kanyang buo-buo. At tunawin natin yung ating annatto powder with 3 teaspoon hot water. Pwede rin kayong gumamit ng annatto seeds. Medyo hindi natin masyadong natunaw yung ating annatto powder kaya kailangan ko siyang halu-haluin mabuti. At naglagay na nga rin ako dyan ng 1 teaspoon lye water o kaya yung lihiya. At salain lang natin ito para siguradong walang buo-buo. At haluin ulit natin ito ng mabuti para siguradong tunaw na tunaw yung ating annatto powder na inilagay kanina. At habang nagpapakulo tayo ng tubig ay lagyan na natin yung ating mga photo molder. Ang gamit ko nga dyan na molder guys ay yung regular size lang na photo molder na binili ko sa Filipino store dito sa Canada. Ayan, at isalin na nga natin sa ating steamer yung ating first batch na ginawa. So bali 6 lang muna yung isasalang natin. At pagkalipas ng ilang minuto ay kumukulo na nga yung ating tubig at isalin na nga rin natin at nang maluto na ang ating first batch. Steam lang natin ito ng mga 20 minutes or hanggang sa mawala na yung tubig-tubig ng ating kutsinta at pwede din natin itong i-check ng toothpick para siguradong lutong-luto hanggang sa loob. Pagkalipas ng 20 to 25 minutes, ayan na nga yung ating kutsinta at hahanguin na nga natin ito at isunod na nating isalang yung iba pa. Ang recipe na ito ay ginaya ko lang kay Pinoy Cooking Recipes by Janet, kaya nga lang hindi tayo naglagay dyan ng pandan flavoring. At yung ginamit nating atsuete ay yung annatto powder dahil wala tayong annatto seeds. At medyo hindi na natin nasunod yung step by step kung paano niya pinaghalo-halo yung mga ingredients. Ayan, at medyo malamig na nga yung ating mga kutsinta kaya tatanggalin na nga natin ito sa kanyang molder. Medyo nahirapan nga akong alisin sa molder dahil medyo malaki yung ating pangsungkit dyan ng ating kutsinta. Medyo excited nga akong alisin yung ating mga kutsinta dahil sa aking tingin ay talagang saktong-sakto yung ating pagkakaluto. At titikman na nga natin ito agad. Alam nyo ba guys na saktong-sakto lang talaga yung pagkakaluto natin ng kutsinta ngayong araw. Pati yung timpla ng tamis ay talagang saktong-sakto lang talaga, pati yung lambot ng ating kutsinta. Ulit natin ng isa pa. Isa pa guys, lagyan natin ng coconut. Ayan. Lagyan natin ng coconut. Guys, lagyan natin ng coconut. Masarap. Masarap siya. Bagay na bagay siya sa shredded coconut na inilagay natin at pwede rin natin itong lagyan ng cheese kung gusto ninyo o kaya pwede rin itong isawsaw sa dulce de leche. So ayan guys yung ating kutsinta. So nakaka-proud talaga guys dahil nakagawa tayo ng kutsinta for the first time. So ayan guys, at ipinatikim ko nga kay nanay at pati na nga rin kay Botche at nagustuhan talaga nila. Pati na nga rin si Miggy guys ay tinirahan namin dyan at sabi nga ni Miggy talaga ay nagustuhan din niya yung ganitong kutsinta na ginawa natin dahil paborito nga rin ni Miggy yung mga ganitong pagkain. So hanggang dito na lang yung video natin ngayong araw. Huwag niyong kalimutang i-follow, i-like and share ang ating Facebook page. Maraming salamat. Bye guys!